Praise the Lord. Puri na ating pinakamamahal na Kristo. God bless sa ating beloved brother Marcelino de la Cruz. At tayo po mga minamahal ay sama-samang dumalangin sa araw pong ito sa ating Bible study. Dakil at mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa buwan ng panalangin ng aming mga pastor, kami po ay nagpapaabot ng aming taus-pusong pagpupuri. Pasasalamat mala Panginoon sa magandang panahon pinagkaloob niyo po higit sa pagkilos ng iyong banal presensya. Hallelujah na pinagkaloob sa amin nilang isa niyo po aming isinagawa mala Panginoon na pananambahan. Pagpupuri aming pinaabot na pasasalamat. Gandin po mala Panginoon sa aming pag-aaral ng Panginoon ng Kaligtasan. Humingi po kami ng kapatawaran. Gamitin niyo po na tuloy pagpapalay Pangilgod. Patuloy niyo po kaming hugasan o Diyos. Hallelujah ng banal na dugo o Diyos. Pagpalain niyo po kami mala Panginoon. Sumaamin ka o Diyos, aming inaangkin mala Panginoon ng iyong biyaya at pagpapala at tagumpay. Minsanan pa sa araw nito at aming sinasaway lahat ng uri ng mga hadlang o Diyos. Hallelujah sa mga salita. Ang bilipan doubt, him that says cast out in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. God bless po mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyo pong mga inuupuan. At bago pong lahat, ko po ay nagpapabot ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Kristo. Dobleng paggalang po sa ating butihing evangelista, Wilista Dalmeda, the end prophet of our loving dearest Jesus, and a blessed memory to our beloved Sam Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved children, sa lahat din po ng aking mga kapamanggagawa, sa lahat ng mga narito ang ating mga kapatiran, isang magandang hapon po sa inyo pong lahat. At mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 7, talatang 13 at 14. Sabi, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita sa pagkabasa. Mga minamahal, dalawa lamang pong daan ang tinatahak po ng tao sa ating pong kapanahunan. Ang daang ito ay ang isa'y maluwang at ang isa'y makipot or makitid. Ngunit meron pong kaibahan ang dalawang daang ito. Dahil sa makipot na pintuan at daan, ang kanilang patungo ay doon sa buhay. At kakaunti raw po ang nakakasumpong noon. Ngunit sa maluwang na pintuan at daan at malapad, ito ang daan patungo sa pagkapahamak. So dalawa lamang po mga minamahal ang tinutungo o dinadaanan po ng mga tao. So makikita natin mga minamahal yung maluwang na daan na ang kanilang patutunguhan ay pagkapahamak. So nariyaan, ang tao'y napapahamak sa pamagitan po ng kakulangan ng kaalaman. Kaya maraming tao namamatay. Saan? Sa mga sakit at karamdaman. Hindi lang po mga minamahal, namamatay ang tao sa sakit at karamdaman, ang iba'y pinapatay. Kung hindi man pinapatay at namamatay, sila'y nagpapakamatay. Bakit? Dahil pag hindi na po nila nakayanan po ang kanilang mga problema, ang kanilang mga suliranin, kinikitil po nila ang kanilang buhay. Bagamat, meron po silang Diyos na tinatawagan. Meron po silang reliyon. Pero sa Biblia, wala po tayong mababasa na ang reliyon magpapagaling sa tao.
sa kanilang masakit karamdaman. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang reliyon ang maglulutas ng mga problema at suliranin. Walang reliyon din na mababasa sa Biblia na mag-iingat sa kanila. Kaya nga po, maraming tao ngayon, bagamat maraming reliyon, may tinatawag ang Diyos, ngunit sila po'y napapahamak. Dahil ang kanilang tinatahak ay ang maluwang na daan patungo sa pagkapahamak. May reliyon sila. Pero bakit sila napapahamak? Bakit sila mga minamahal na mamatay? Dahil nga po sa kanilang tinatahak, ang kanilang nilalakaran ay ang maluwang na daan patungo sa pagkapahamak. Meron silang Diyos na tinatawagan, pero sa Biblia, ang Diyos na kanilang tinatawagan, mga minamahal, may kamay, ngunit hindi po makagalaw. Meron pong tenga, ngunit bingi at hindi makarinig. May paa, mga minamahal, ngunit hindi po makakilos at makalakad. Ibig sabihin, yung kanilang tinatawagang Diyos ay patay. Kaya ang kanilang pong dinadaanan, ang kanilang nilalakaran, mga minamahal, ay maluwang na daan. Napapahamak po ang tao dahil sa reliyon. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, tayo raw po ay magsilakad sa makipot na pintuan at makitid na daan, at ang tungo noon, mga minamahal, ay sa buhay. Anong buhay? Hindi po itong literal, mga minamahal. Kasi ang ating katawang lupa, ito po ay namamatay. Ang tinutukoy rito, mga minamahal, na buhay ay doon sa piling ng ating dakilang Diyos. Dahil ang tao ay merong kaluluwa, merong buhay. Kapag ito, mga minamahal, ay namatay, meron po itong pupuntahan. Kaya nga po, kakaunti po ang nakakasumpong at nakakahanap po ng pintuang makitid at pintuang makipot at makitid na daan. Kaya dito po, mga kapatid, makikita po natin yung mga mangyayari at nangyayari po sa mga hindi tunay na mga Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin ng tao lahat mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng tao, mga minamahal, na ang lahat ay Kristiyano. Hindi po. Ang tunay na Kristiyano ay kinakailangang lumakad sa makipot na pintuan, o pumasok sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan. Ano po ang tinutukoy? Anong kahulugan nito, mga minamahal? Kinakailangan ng tao maglingkod sa tunay at totoong Diyos. Amen! Hindi sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa mga ribulto. So saan natin paglilingkuran ng ating mahal na Panginoon ngayon? Ating pong patuloy na pinaglilingkuran ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi ng John chapter 4 verse 24. So anong mangyayari, mga minamahal? Sa mga hindi Kristiyano, yung mga lumalakad sa maluwang na daan. Kasi ibig sabihin, maluwang na daan, kung ano po yung magustuhan nila, yung gusto nila, yung sarili po nila ang nasusunod. Nagpapakayaman po sila, hindi po mayaman, hindi po masama ang yumaman. Wag lang po nating ibigin ang kayamanan. Bakit? Dahil ang kayamanan ay ugat, amen, ng kasamaan. Money is the root of all evil. Kaya marami pong mga tao napapahamak. Bakit? Kahit sila'y napakaraming pera, sila'y mayaman, mga minamahal, pagdating ng kapahamakan, ang buhay po nila ay napapahamak. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang kanilang kayamanan ay hindi po nila madadala sa hukay.
Hindi nila madadala pagkamatay. After death. Sa Book of Psalms, ito, basahin natin ito. Mga Awit, Kapitulo 49, talatang 16 hanggang talatang 20. Tingnan niyo po yung mga lumalakad sa maluwang na daan. Yung mga hindi tunay na Kristiyano. Anong nangyayari sa kanila? Basahin natin. Onadoy di Salmo, Kapitulo 47, 49 po. 49 verse 16 up to 20. 49, versikulo 16 ngayon na 20. Di kagbuteng no adak, bumaknang no tidayag tibalay na dumakkel. Tain to numatay, awan to ti may panaw na. Tidayag na dinto bumaba sumurot kingkwana. Oray pay tibayat ti panagbiag na, bindito na ti kararwana. Kun dagiti tattao idaydayaw daka no agaramid ka iti naimbag king kamet laeng. Mapanto lang iti kapututan dagiti dadakkel na di danto makita ore ka no man ti lawag. 20. Ti tao ang madaydayaw ket saan ang makaawat kas kadagiti an animal ang mapukaw. Amen. Aklat ng mga Awit, Kapitulo 49, 16 hanggang 20. Huwag kang matakot sapagkat mayaman, pagka ang kalulhatian ng kanyang bahay ay lumago. Sapagkat pagka siya'y namatay ay wala siyang dadalhin. Ang kanyang kalulhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. 18. Bagaman habang siya'y nabubuhay ay kanyang pinagpala ang kanyang kaluluwa at pinupuri ka ng mga tao pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. 19. Siya'y paroon sa lahi ng kanyang mga magulang. Hindi sila makikita kailanman ng liwanag. 20. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Amen. Yan, purihin ng ating dakilang Diyos. Ito po mga minamahal ang mangyayari at magaganap po sa mga lumalakad sa maluwang na daan, kapahamakan. Kapag sila'y namatay mga minamahal, yung kanilang kayamanan ay hindi raw po nila madadala. Sapagkat pag siya'y namatay ay wala siyang dadalin. Ang kanyang kalwalatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga tao na hindi lumalakad sa katwiran ng Diyos o hindi lumalakad sa makipot na daan, sila raw po mga minamahal ay mga taong katulad ng mga hayop na namamatay. Yung kanilang karangalan, yung kanilang katanyagan, yung kanilang katalinuhan, ito po'y nababaliwala. Bakit? Dahil hindi po nila ito madadala kapag sila'y namatay. At ang sabi mga minamahal, taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Bakit ganun ang mangyayari sa kanila? Dahil, sabi, uulitin ko po, ang mga lumalakad sa maluwang na daan patungo sa kapahamakan. Sa Revelation chapter 21 verse 8, bakit mga minamahal? Katulad ng mga hayop nang namamatay ang mga taong hindi mga Kristiyano dahil ang kanilang pupuntahan, ang kanilang destinasyon mga minamahal, after death, doon sa tinatawag na everlasting punishment. Saan po ito? Sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa impyerno. Day and night mga minamahal, hindi po namamatay ang apoy, hindi po namamatay ang uod, lumalabas sa katawan ng tao. Kung ang tao mga minamahal namatay sa karamdaman, namatay mga minamahal sa kapahamakan, namatay sa bisyo, pagdating niya sa impyerno, naghirap na rito sa lupa, maghihirap pa sa impyerno.
Yun po ang pupuntahan. Yun po mga minamahal ang patutunguhan ng mga hindi tunay na Kristiyano. Meron silang reliyon, ngunit hindi makapagligtas sa kanilang buhay. Makita natin ang tao, may reliyon, pero punong-puno pa rin ng bisyo. Punong-puno pa rin ng karamdaman at sakit. Walang katiyakan sa buhay na wala hanggan. Ngunit tayo mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang mga nagtitiwala sa Kanya, ang merong pananampalataya sa Kanya, ay merong pong pagliligtas. Amen? Mula sa ating dakilang Diyos. So saan po mga minamahal pupunta? Ang mga taong hindi tunay na mga Kristiyano, mga mamatay sila na tulad o kagaya po ng hayop na namamatay. Itatapon po sila. Ang hayop po kasi wala pong kaluluwa yan eh. Pag namatay, kung saan-saan lang itinatapon, kung saan lang inihahagis, saan lang inihuhukay. Pero ang tao na pagkatapos siyang mamatay, mga minamahal, mga taong hindi naglingkod sa Diyos, hindi po nagpahalaga sa salita ng Diyos, hindi po nagpahalaga sa tawag ng Diyos, sila po ay itatapon sa impyerno. Sa Revelation chapter 21 verse 8. Una doy ti Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 8. Ngam no may papangka dagiti natakrot, ken kadagiti di mamati, ken dagiti nasabrak, ken dagiti nakapapatay, ken dagiti manaki kamalala, ken dagiti managanito, ken dagiti agrobab, kadagiti diyosen, ken dagiti suamin nga agululbod iti bingay da at dantoy ijay danaw. Asumsumged ti apoy ken nasupre, daytoy iti papatay amay kadua. Amen. Apokalipsis 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga magpasamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan, meron pong tinatawag na pangalawang buhay or second life. Ito po mga minamahal ay buhay sa langit at buhay sa impyerno. So yung mga tao po na hindi mananampalataya or walang pananampalataya at sa lahat ng mga mapakiapid, sa mga kasuklam-suklam, mga mamatay tao, yung mga mamanggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya kahit gaano po kabait ang tao, kahit ibinabahagi niya na ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap, at wala po siyang ginagawang kasalanan, mga minamahal, sa kapwa, ngunit wala siyang pananampalataya, mga minamahal, at siya'y sumasamba sa Diyos-Diyosan sa mga ribulto, at hindi siya naglilingkod sa Diyos, itatapon pa rin siya sa impyerno. Dahil hindi po sa mabuting gawa, kahit magpakabait pa tayo, kahit wala po tayong inaaping tao, kung hindi naman tayo sumasampalataya, hindi tayo naglilingkod, ang sinasamba ng tao ay Diyos-Diyosan, itatapon pa rin po siya sa impyerno. Kaya kailangan, mga minamahal, ng tao ay paglilingkuran ng Diyos, sampalatayanan ng ating mahal na Panginoon, na merong Diyos na nagkatawang tao, at bilang tao, mga minamahal, siya po ang Ama, siyang Anak, siyang Espiritu, at siya ang nag-iisang Diyos. At hindi po tatlo ang Diyos. Kasi ang tao naniniwala merong Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, di tatlo na ang Diyos. Pero sa Biblia, iisa lamang ang Diyos. Sino po ito? Kilalang kilala natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. So ang mga tunay na mga Kristiyano, mga minamahal, ay wala doon sa kapahamakan. Ngayon tayo, naglilingkod, nagsasakripisyo po tayo. Sabi ng Biblia, 2 o 3 ay nagkakatipon, ibig sabihin nagpe-fellowship.
naroon daw ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayo po, mga minamahal, higit pa sa 2 at sa 3. Kahit ganito ang ating bilang, alam natin na merong Diyos, amen, sa ating kalagitnaan. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinaglilingkuran natin siya at sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. So sa mga tunay na mga Kristiyano, mga minamahal, ito po ang para sa kanila. Sabi, ang makipot na pintuan at tinatahak ang makitid na daan, ang dulo nun ay buhay. Sabi ng Book of Psalms, chapter 37, verse 37 and 40. Mga awit 37, talatang 37 hanggang 40. Una na ito di Salmo, Kapitulo 37, versikulo 37 ngayon gana 40. Mingmingam ti naamuam, mingmingam ti napnuan imbag a tao, ket matmatam ti nalinteg, taadanto nan anay atong tungpal a may paay ti tao ti kapya. Ngem no may papangka dagiti managlabsing, madadaldanto a matalipospos. Titungpal dagiti nadangkes, magisat danto, magisat to. Ngam ti panmakaisalakan dagiti sinilinteg, biyang nga apo iso ti sanindag iti panawon ti lukot. 40. Ket ni apo tulungan ken ispalin na ida, iso ispalin na ida kadagiti nadangkes ket isalakan na ida gapu ti kimamangda kingkwana. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi mga minon sa Tagalog, tandaan mo, ang sakdal na tao ay masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi, tungkol sa mga mananalangsang, mga lilipol silang magkakasama. Ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. So ibig sabihin, separate po tayo. Sa mga masasama, sa mga makasalanan, doon sila sa impyerno. Tayo ay mga makasalanang tao na nagsisisi at tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Inaamin natin na tayo makasalanang tao dahil alam natin tayong lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa tronong biyaya ng ating mahal na Panginoon. Pinagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Alam natin ng ating pagsisising tunay at tapat ay pagtalikod at hindi na natin binabalikan ang kasalanan. Kasi ang tao ngayon, pagkatapos magsisi, balik na naman po sa kasalanan. Pagkatapos pong manalangin, mga minamahal, pinagsisihan nila lahat ng kanilang mga kasalanan, babalik na naman po sila sa dati po nilang pagkakasala. Maraming tao nagpapakahirap, nagpipinitensya, para mapatawad lamang po, mga minamahal, ang kanilang kasalanan. Pero after ng kanilang penitensya, after ng kanilang pagsasakripisyo, balik na naman sa kasalanan. Kaya pagdating uli ng mahal na araw, mga minamahal, magsisi na naman sila. Pagkatapos ng mahal na araw, mga minamahal, ng kanilang pagkatapos ng pagsisisi, balik na naman sa kasalanan. Pagdating po ng bagong taon, mangako sila, mga minamahal, meron sila mga New Year's resolution na magbabago na sila, aalisin nila ang bisyo. After ng bagong taon, babalik na naman po nila yung kanilang bisyo, ibabalik na naman, doble pa. So hindi yung tunay na pagsisisi sa Diyos. Amen? Kailangan pag pinagsisihan ng kasalanan, huwag nang babalikan katulad natin. Salamat sa Diyos. Binago na ang ating buhay. Tayo pinagpala dahil tinulungan tayo ng Diyos. Nung ating pagsisihan ng ating mga kasalanan, merong Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan dahil nasumpungan natin sa ministeryong ito na meron palang Diyos na buhay. Amen? Meron palang Diyos na mapagpatawad. Meron palang Diyos na magpapagaling sa ating mga karamdaman at ito'y pinagaling na.
At nating natanggap, mga minamahal, ang pagbabago dahil napatunayan nating lubusan sa ministeryong ito na meron palang Diyos na magbabago at nagbago ng ating buhay. Amen. Nalis ang ating mga bisyo, nalis ang ating mga samang ugali. Tayo ngayon ay mga tunay na mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Lahat tayo ay magsabi ng praise the Lord. So ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. At sila'y tinutulungan ng Panginoon. At sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsisipanganlong sa Kaniya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya kapag ikaw pala'y may pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos, ang kaligtasan ay sa atin. At ang kanyang pagsagip ay lagi pong nariyan. Kaya mga kapatid, wala po tayo doon sa kapahamakan. Dahil ang ating tinatahak ngayon, mga minamahal, ang ating pong dinadaanan at nilalakaran ay makipot na daan. At ang dulo nun ay ang buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Huling talata, mga kapatid, sa book of 1 John, chapter 5, verse 13. Huling talata po. Una tuit, yung muna, nga Juan, Kapitulo 5, versikulo 13. Dagitoy abambanag, isurat ko kada kayo, tapno mamanyo nga adang kayo, tibiyag nga agnanayon, kada kayo ang mamati, itinagan ti anak ti Diyos. Amen. Aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, talatang 13. Ang mga bagay nito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Yan. Ibig sabihin, mga minamahal, sigurado na tayo. Walang pag-aalinlangan, mga minamahal. 100% tayo po ay merong buhay na walang hanggan. Dahil tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos na nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, wala na po tayong dapat ipangamba at ikatakot dahil tayo po ay merong buhay na walang hanggan. So nasa atin yan. Kaya gawin natin, patuloy po tayong lumakad. Amen? Sa makipot na pintuan o pumasok sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan. Dahil pag tayo hihiwalay, aalis sa makipot or makitid na daan at pupunta tayo sa maluwang, mapapahamak tayo. Kaya manatili po tayong lumalakad. Amen? Sa makitid na daan. Hindi po literal po ito, kundi sa pamagitan po ng ating patuloy at patuloy na paglilingkod. May pagsubok man o wala, may pera man o wala, may makain man o wala, kailangan nating maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil. Amen? Patuloy tayong maglingkod dahil ang ating patutunguhan pagdating ng araw ay sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Alam natin, sa piling ng Diyos sa kalangitan ay merong buhay na walang hanggan. Ito'y nasa atin na, ipagpatuloy lang natin ang ating paglilingkod, ipagtrabaho ang ating kaligtasan upang dumating man ang ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sama-sama po tayo magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Habang tayo umaawit at pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating luwalhatiin ang ating dakilang Diyos walang hanggan.